Manggagawa Party List Representative Elisan Fernando, nasa linya na po natin via Zoom. Good morning po, Congressman, and welcome po sa Super Radio DCBB. Good morning po. Magandang umaga po, Ma'am Nympha and Ma'am Isa. Opo. Kung nung isang araw, naglabas po kayo ng statement, ang sabi nyo, mas maganda, mas mainam kung magkaroon ng bago at mas independent na pagsiyasat, lalong-lalo na nung inilabas nga po ni former Congressman Zaldico, yung kanyang sinasabi mga expose. Una sa lahat po, Congressman, dapat bang paniwalaan? Ano po yung inyong reaksyon dito sa mga naihayag ni dating Congressman Zaldico? Alam niyo, may weight yung sinabi ni resigned Representative Zaldico. Because remember, he was the former Appropriations Committee Chair during the 19th Congress at isa sa mga pangunahing nagbalangkas ng 2025 national budget na pinagmulan itong kaliwat kanan na anomalous and ghost na mga proyekto. So may weight yon, may puwang para paniwalaan. Pero hindi naman ito pinatutunayan na absuelto siya doon sa kagimbal-gimbal na korupsyon, the greatest corruption in recent history. Kung may pinatutunayan ito, equally accountable si Pangulong Bongbong Marcos, si former Speaker Martin Romualdez, at si resigned Representative Zaldico. Yun ang bearing nito. Kasi maraming nagtatanong nasaan ba yung direktang ugnay o yung koneksyon na mag-uugnay sa naging papel ng palasyo at ni former Speaker Martin Romualdez dito sa usapin ng dito sa iskandalo na pinag-uusapan natin. At ito na 'yon. Ngayon, para mas magkaroon ng bearing o mas magkaroon ng bigat yung binabanggit ni Zaldico, dapat umuwi siya. At para masabi niya under oath itong mga akusasyon niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos at kay former Speaker Martin Romualdez. Dahil kailangan ma-cross-examine Kailangan mapatunayan niya yung mga aligasyon niya. At dito napapasok, Ma'am Isa, yung binabanggit natin. Napuput into question na yung credibility. Compromised na yung kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure. Because who created the ICI? It was the President. Now, the President is being implicated dito sa flood control scandal na pinag-uusapan natin ngayon. True, the President is immune sa anumang mga kaso because may presidential immunity. Pero itong pinag-uusapan natin ngayon, mamamayan na, mga manggagawat ordinaryong Pilipino ang nagde-demand that the President must be made answerable dito sa akusasyon. Hindi biro to itong akusasyon. So, ano po ang inyong suggestion, Congressman Fernando? Ang suggestion po namin, bagamat merong presidential immunity si Pangulong Bongbong Marcos, he too must be investigated. Kasi hindi biro po itong mga sinabi, binanggit ni former Representative Zaldico. So he must be investigated, and it can only be done kapag merong tunay na independent na investigative body, because the ICI again is at the nasa ano yan, yung function yan is at the mercy of the office of the President. Take note, it was created because of an executive order. The funding, the staffing, and everything is created or being given by the office of the President. So we are questioning now the credibility of ICI. So there must be an independent investigative body. Pero sa palagay niyo ba hindi kaya ng Office of the Ombudsman na gawin po yung binabanggit nyong independent inquiry? Yes, the ombudsman can do that also. But then again, hindi maiaalis sa iisip ng mga tao, ng mga ordinaryong Pilipino, na baka even the ombudsman is also compromised. Take note that Ombudsman Boyeng Rimulya is a close ally of the current administration. So hindi natin maiaalis yan sa isip ng mga tao, at ang mga taong gusto nila ay makita na tunay na may independent na investigative body na talagang iimbestigahan lahat. Kasi take note, hindi biro, ang issue ng korupsyon ay umabot na sa highest position of the land. So all levels of bureaucracy is compromised. Malacanang, Senado, House of Representatives, even the constitutional commissions, compromised na yung kredibilidad dahil lahat ay na-implicate na dito sa flood control scandal. Pero Congressman, kasi sabi nyo nga, investigahan ng Presidente dahil in-implicate na siya ni Congressman Zaldico. Pagka sinundan, yung mga sinabi ni Ginoong Zaldico, ibig sabihin, binibigyan nyo siya ng credibility. That would make him credible po.
There is a weight. Again, ang binabanggit ko kanina, may weight doon sa sinasabi niya. Because he is the former Appropriations Committee Chair. Hindi basta-basta pwedeng isang tabi yun eh. Kaya nga ang hamon natin kay Zaldico, umuwi siya, sabihin niya under oath itong mga pinagbabanggit niya, yung mga allegations niya. Nang sa gayon, mas magkaroon ng legal weight yan. Kasi totoo, hindi admissible before the court yung mga binanggit niya, yung video and everything. So if he is really serious about the allegations na binanggit niya against the president and the former speaker, then he must go home under oath, sabihin niya itong mga binabanggit niya at hayaan na makross-examine itong mga binabanggit niya. Hindi dapat natin isang tabi yun, yung binabanggit ni former Representative Zaldico. Pero kayo po, Congressman San Fernando, ang gusto nyo po, bumuo ulit ng isang independent commission. Pero ang tanong dyan, sino yung magiging membro nito, di ba? Baka ang ma-appoint din dyan, kumbaga malapit din po sa administrasyon. Ano po yung nakikita nyo, na-envision nyo para dito sa bubu o independent probe na po ito? Yes, actually, kasi sa ICI bills na nakahain ngayon sa House of Representatives, inonominate din ng presidente. Sinabi nga natin kanina, sabi mo, compromised. So, nung pinag-usapan namin, ano ang pinaka-posible? So, in the realm of possibilities, the only possible way for us to have an investigative body through a popular election, kung posible siya. Mga tao mismo ang mamili ng mga mag-iimbestiga dito sa lahat ng levels ng bureaucracy. Kasi nga compromised lahat ng levels ng bureaucracy. Pero realistically, Congressman Fernando, parang malabo ho yan. Kasi una-una, kailangan ng batas para makapagpatawag ng eleksyon, pati ng pondo. Wala yan sa national budget na pinag-uusapan for 2026. Tama po yan, Ma'am Nympha, na medyo imposible nga yun. Pero again, extraordinary circumstances ang hinaharap, nasa political crisis ang bansa natin In fact, nung pinag-uusapan to, kung compromise lahat, ano ang dapat nating gawin? Alam niyo yung mga nakakausap ko ho ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino kung anong dapat gawin, may mga nananawagan ng revolusyon Kita niyo yan kasi naniniwala sila yung hindi na to kayang sagutin. As much as we would like to resolve all of this within the confines of the Constitution. Ako, yan ang gusto ko. Pero kayo, hindi po, kasama ho ba kayo doon sa nagnanais ng revolusyon, ang Kamanggagawa Party List? We would like this to be resolved within the confines of the Constitution. Pero ang mga tao, mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, pag napagod at talagang nagalit yan at humantong sa mga extra-legal, mga meta-legal na mga hakbangin, hinayaan natin na pumunta doon. We don't want that to happen. Ang daming issue ng bansa natin, ang daming issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino at gusto natin na matuldukan itong usapin ng korupsyon. Sa Kamara po ba? Hinayaan natin na pumunta doon. Sa Kamara ho ba, meron kayong kakayanan at meron ho ba kayong balak na suriin yung mga sinabi ni Congressman Zaldico para po ma-verify yung katotohanan doon sa kanyang mga sinasabi? Kasi kagaya ho si Senator Gatchalian kanina, ina-analyze niya ho yung mga binanggit ng dating kongresista. Una, yung sinasabi niya na nagpa-insert ang presidente. Kung ang bukod kay Senator Gatchalian, meron pang ibang nag-a-analyze na ba't naman magpapasingit ang presidente sa Bicameral Conference Committee? Sa kanya nang galing yung budget sa Malacanang, pwede niyang gawin yun sa National Expenditure Program kung gugustuhin niya magsingit. Pangalawa, yung nasa listahan po niya ng mga yung mga proyekto, may nakita siya halimbawa sa Valenzuela na secondary road. Ba't naman pagkakaabalahan ng presidente magpa-insert siya dun sa budget for secondary roads? Ba't hindi sa malalaking roads? Malakihan pera ang pinag-uusapan doon. And then, siguro maganda makita din kung halimbawa, somewhere along the way, pwede pagkumparahin yung inaprubahan ng Senado at ng Kamara na budget at kung nasingitan nga ng 100 billion pagdating sa BICAM. So, nasa lugar ho ba ang Kamara para tingnan yung consistency or inconsistency ng mga sinabi niya bago ho natin i-pursue yung kanya mga bintang? Dapat yun. Tingin ko may kapangyarihan din ang Kongreso, ang House of Representatives na suriin at tignan itong mga binanggit ni former Representative Zaldico. Again, yun nga ang binabanggit ko kanina. There is a space for us to take a look into the accusations or the allegations made by former Representative Zaldico. Because again, he was the former Appropriations Committee Chair. At yung mga ginagawa niya,
alam yan definitely ng liderato ng House during the term na APRO chair si former Rep. Zaldico. And definitely merong direct hand dito ang palasyo. Dahil imposible nga na magkaroon ng mga paggalaw sa anumang budget na hindi, and we are talking about hundreds of billions of pesos, ha. So masasabi ba na walang alam talaga ang palasyo through the Department of Budget and Management? Yung mga former DBM chiefs, sinasabi nila, meski piso, 5 na gumalaw sa anumang ahensya ng gobyerno, malalaman yan. So, paniniwalaan din ba natin yung sinasabi na walang alam ang palasyo dito? Paniniwalaan ba natin na sasabihin wala ring alam ang former speaker? So, he said, she said na to, di ba? Pinagbabangga na natin yung mga binabanggit ng bawat isa. So, the only way for us to find out, i-welcome natin ang anumang level ng mga investigasyon. We are not saying na itigil yung mga ongoing na investigation. By all means, dapat ituloy lahat yan. By all means, dapat magpatuloy lahat yan. But then again, given the magnitude at itong inimplicate na in the highest position of the land, we cannot, hindi natin po pwedeng masisi ang mga tao. And even ako, naniniwala na compromise ang lahat ng levels ng bureaucracy natin. Opo. Naalala ko lang sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon nung matanong siya tungkol dito sa mga video statements nga ni former Congressman Zaldico. Ang sabi ni Secretary Vince Dizon, ang presidente yung nagbulgar di ba? Siya yung nagpasiwalat nitong issue ng katiwalaan sa flood control at hands-on pa sa scandal. pagpapaimbestiga. Hands-on sa pagpapaimbestiga. Pero kayo ho ba, nakikita nyo na talagang involved ang presidente dahil parang ang ano lang din, 'di ba? Kung pag-iisipan mo parang ang weird lang din, 'di ba? Naiimbestigahan niya, napupunta pala sa kanya. Oo. Take note that the NEP is the president's budget. So arkitekto ang executive branch, ang pangulo ng budget at siya ang siya rin ang nag-i-implement, nag-i-execute niyan. At binanggit niya before he signed the national budget, 2025 national budget, binanggit niya na talagang inutay-utay, tinilad-tilad, inisa-isa, ni-review up to the bone itong 2025 budget before. And he was really confident na walang problema dito sa budget. And yet, ano nangyari ngayon? Sumambulat kaliwat kanan yung mga anomalya dito sa 2025 budget. So he cannot come clean, sasabihin niya walang alam. Ang narrative kasi na kine-create ng palasyo is that kami nga yung nagbunyag, kami nga yung nagpasimula nitong investigasyon. It doesn't follow na porket ikaw nagpanimula, ikaw nag-umpisa ng sinasabi mong investigation sa korupsyon, sasabihin mo wala ka ng kinalaman dyan. So all the more nga na dapat ipagpatuloy itong mga investigasyon and hayaan natin na ituro tayo ng mga ebidensya saan man yan umabot. Pero hindi po pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang kinalaman. Matagal nang sinasabi ng maraming mga civil society organizations, ng mga budget watchdogs, na hindi po pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang kinalaman dito sa usapin ng budget. He is the executive. Ganito lang naman yan Ganon ba katanga ang presidente na sasabihin niya, hindi niya alam kung ano nangyayari sa buong ahensya ng gobyerno, sa executive branch? So mamimili lang siya. Ganon ba siya katanga o hinayaan niya na mangyari itong kagimbal-gimbal na flood control scandal? So, isa lang po ako, Congressman Fernando. Hindi ba equally responsible lahat ng mga mambabatas? Kasi yung pinag-uusapan pong 2025 national budget, kasi sinasabi nyo nga, pinirmahan ito ng presidente, although i-take note po natin na may mga vinito dyan si presidente, nung sabi niya, mangled beyond recognition po Pero yung budget na po yan na pinag-uusapan, may binito ang presidente, kasama po lahat mga senador, kongresista, except for those na bumoto against it. Silang nag-approve po niyan Sama-sama sila nag-approve nung nagpatibay ng 2025 budget That is correct, Ma'am Nympha. Kaya we've been very consistent in our call even before na yung mga miyembro ng Bicameral Conference Committee meeting who approved the budget before being signed by the President, dapat maimbestigahan din. Dapat malaman din kung ano yung naging role nila, naging gampanin nila dito sa pagbuo ng national budget. And sinasabi nga, ginagamit na defense, vinito nga ng presidente. If you're going to compute it, napaka-minimal ng navito ng Pangulo sa budget, sa 2025 budget. Yung unprogrammed appropriations, gabundok pa rin yan. So, hindi po pwedeng gamitin na defense ng Pangulo yan na may mga vinito nga siya. Okay. Marami ng mga budget watchdogs ang nagsasabi, hindi po pwedeng gamiting defense yan. So, from the President to the members of the Bicameral Conference Committee,
to the Senate, to the House of Representatives, everyone who is involved dito sa usapin ng 2025 national budget, dapat sumalang sa investigasyon, mapanagot, at malinis, mabigyan sila ng pagkakataon na malinis yung kanilang pangalan. Alam nyo, Ma'am Nympha and Ma'am Isa, itong sitwasyon na to ay pwede ring magamit na pagkakataon ng lahat ng mga nasasangkot dito sa iskandalong ito na malinis yung kanilang mga pangalan. Kung wala naman at kung kumpiyansa sila na wala silang tinatago at alam nila sa kanilang sarili na hindi sila naging sangkot dito sa mga insertions, sa mga hundreds of billions of insertions at diversions sa 2025 national budget, they must face the appropriate investigative bodies, the courts, and they must clean their names. So, kung wala naman tinatago, wala dapat ikatakot. Apo, and yan. With that po, Congressman San Fernando, maraming salamat sa inyong pong panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo palagi. Salamat po. Salamat po. Yan po si Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando. Ang ating oras, 11... Hilingan, walang pinoprotektahan.